Ito po ang Nag-iisang Kababayan Today, your premier resource for anything and everything Filipino and Filipino-American. My name is Janelle Sawyer, kababayan in Los Angeles, kung saan po dito sa LA magaganap ang malaking convention ng Federation of Filipino-American Chambers of Commerce. Nananawagan po kami sa mga kababayan entrepreneurs o kaya kung gusto nyo pong magnegosyo. We have details for you this afternoon on the program. Pero bago ang lahat, ito po ang mga balita. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. Mabilis po nating puntahan si Ronnie Lygo, Editor-in-Chief of Weekend Balita and US Asian Post sa kanilang Glendale Newsroom, kung saan po ihatid niya sa atin ang mga balita. Ronnie, pauna na dyan ang 15th state dito sa Estados Unidos na mukhang magli-legalize sa gay marriage. Exactly. No? Although nationally pinag-uusapan in Tuesday's elections dito sa buong Amerika, no? Yung pagkapanalo ni Governor Chris Christie dyan sa New Jersey, at saka yung pagkapanalo ni McAuliffe dyan sa Virginia, no? Ang isa namang sa pinaka-controversial ay yung nabanggit mo na nga, Janelle, yung gay marriage na inaprubahan naman sa state of Illinois, na kung saan sila na ang the 15th state na nag-approve dito. At Janelle, mga a few weeks from now, Hawaii is expected also to approve this marriage between of same sex. All right. Now, Ronnie, in other news, pag-usapan naman natin ito. I don't know how to feel about this news story. In a way, I'm happy, but also at the same time, it's a little bit scandalous. A virtual 10-year-old Filipina nakaakit ng pedophilia sa internet. Paano nangyari ito, Ronnie? Exactly. No? Isang grupo na tinatawag nilang Terre des Hommes, just sa the Netherlands, sabi nila, gumawa sila ng isang virtual, through computer model ng isang 10-year-old Filipina na kung saan nakikipag-chat all over the world, at marami nga silang na-identify daw na supposedly mga pedophiles, at hindi lang yung nakipag-chat doon sa Filipina girl na tinawag nilang sweetie, no? Pati may mga video, may mga pictures na inilabas itong mga pedophiles na ito from all over the world. In fact, 1,000 people were identified in just 2 months, At in one time daw, may mga 750,000 all over the world na nakikipag-chat sa mga bata. At ang masakit nito, Janelle, ay puro mga Filipina girls, mga bata na mga as young as 6 years old sa bayan natin ang mga nagiging biktima nitong mga pedophiles na ito. Alright. Webcam sex tourism kung tawagin nila. Two things. We have to make it clear. Pag sinabing virtual, that means hindi totoong tao itong si Sweetie. Inimbento siya sa computer. We saw some of the videos earlier. And this is what's scandalous about it. In one exchange, I'm citing the news story, a man named Older for Young, identified as a 35-year-old father of 2 from Atlanta in the United States, asked Sweetie to undress for $10. Ronnie, anong mangyayari dito sa mga about 1,000 pedophiles na mukhang nakapag-interact kay Sweetie? Sila ba ikakasuhan? Exactly. No? Ang ginawa ng grupo na ito, ay i-forward nila sa Interpol, International Police. And hopefully, wala kasing garantiya, na ang mga local police, mga state police or countries of different nationalities, kasi nga all over the world ito, umaasa sila na sana arestuhin itong mga in-identify nila na mga pedophiles supposedly, Okay. Pero of course, that will have to depend on the countries that will be involved in this supposedly na, Right, ma-capture itong mga pedophiles. because this is worldwide. Now, Ronnie, wanted to talk more about this, but running out of time. Third news story of the day, also very important in overseas Filipino workers news. The Kingdom of Saudi Arabia, nagkaroon sila ng mga panibagong batas, and we have to be informed about this, Ronnie. What are the more salient points about the new rules? Exactly. Kasi nga may mga 67,000 na illegal aliens daw, illegal Filipinos na nandun sa Saudi ngayon, na kung saan marami na napauwi, mga 5,000 na. Ngayon naglabas ng rules itong Saudi Arabia kasi nga maraming mga undocumented mga Filipinos na nagtatrabaho ng mga unskilled, mga maids, iba't ibang mga trabahante ron. So, binigyan nila ngayon ng mga set of rules na kung saan na kailangan i-renew ninyo yung inyong mga documents para makapagtrabaho kayo dun, or kung hindi naman, kailangan ma-deport kayo. Yung mga employers na nag-hire ng mga ito, at pagka nahuli kayo, i-deport yung mga workers na yan at your own expense, at kung kayo ay nagtrabaho on your own, you will have to go back to the Philippines on your own expense. At ito ngayon, sinasabihan ng mga ating mga kabayan, kasi mga 1 million Filipinos ang nagtatrabaho sa Saudi Arabia. 1/10 of the 10 million Filipinos nagtatrabaho all over the world ay nandiyan sa bayan na yan. All right, knowledge is power, and that's why here on Kababayan Today, we strive to not just entertain kababayans, but also inform them, Ronnie. This is valuable information para dun sa mga kababayan natin, especially for those na may mga kaibigan
kaibigan, kamag-anak na nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Where can we get more information about this, Ronnie? Of course, all over the world, aming pong website, www.balita.com at usasianpost.com. And of course, dito po locally, aming pong mga pahayagan, Weekend Balita at saka US Asian Post. Maraming salamat. More power to you. Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Weekend Balita and US Asian Post. When we return on the show, Real Estate Buzz. Don't go away.